Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong ah, article published by Manila Bulletin. Barclay stays bearish on Philippine bond after Fitch turns negative. Na masamang balita ito, yung Fitch rating, ano ito, international credit rating agency or analyst. Depende sa rating mo. Kung mataas ang rating mo, madali kang makautang. Kung negative, wala na. So dati-dati, ang Fitch credit rating natin is triple B, stable. Kung mas maganda ang rating mo, maging A or double A, triple A, positive or stable. Itong atin, dati-dati is triple B, medyo mataas na rin yan, tapos stable. Inaasahan ng Marcos Jr. Administration na aakyat na sila sa A, o double A or triple A. Kaya lang dahil sa nangyaring kapalpakan sa gobyerno, ang Fitch ratings, binaba niya na, triple B pa rin, kaya lang negative. At dahil negative na, wala na, sumunod na lahat itong Barclays, bangko ito, basahin ko ha, British banking giant Barclays has maintained its underweight rating on Philippine sovereign debt following Fitch Ratings decision to downgrade the country's credit outlook to negative amid mounting fiscal and growth concerns. So dito na, nagsisimula na po ang kalbaryo ng Marcos Jr. Administration. Dahil last year, grabing pagbulusok ng ating economic growth. Ang target is 6%. Ang economic growth lang is only 4.6%. Tapos, ito na nga, sinabayan ng corruption issues. Sinabayan ng mataas na presyo ng langis. Nagsitaasan din ang bilihin. Karoon ng inflation. Kaya ang projection ng mga foreign economic analyst ng bangko, ang Fitch is baka daw itong 2026, lalong bababa ang ating economic growth to 3.6%. Isa na yan na pinakamababa na economic growth mula nung pandemic. Nung pandemic, mababa talaga ang ating economic growth dahil tumigil ang economic activity, walang trabaho. So, okay yan nun. Understandable na mababa ang economic growth natin nung pandemic. Ngayon, parang sobra pa sa pandemic, itong corruption issues, itong bad governance ng Marcos Jr. Administration. Kaya, ayan na. Gawin mo yan, 3.6% na lang. Tapos ngayon, hindi na basta ba, makautang pa man tayo, kailang mas mataas ng interest dahil sa negative na ang ating rating. Kaya, mahilig talaga sa negative itong Marcos Jr. Administration. Sa mga survey rating sa kanyang trust performance, nagne-negative na siya. So, hindi pa siya nakontento sa negative na trust performance rating niya, pati dito sa credit ratings, negative na rin ang tingin sa kanya ng mga credit analysts. Kaya, anong epekto nito? Investors, sabi ng bangko, itong Barclays, mahirapan mag-invest dito ngayon sa bansa dahil sa kaliwat kanan na issue ng korupsyon, yung inflation, ano. Ito pa, dollar. May nakita kong post ni Teo Mariani kanina. Ang dollar peso exchange rate, grabe, 60.48. The highest so far. At a glance, medyo natutuwa ang mga OFWs. Dahil mataas ang value ng kanilang dollar remittance. But in the long run, wala pa rin. Magsasuffer pa rin sila dahil kakaunti naman ang mabili ng pera nila dahil nagtaasan ng presyo. Nag-marketing kami ng aking wife kagabi. Nabili lang ng gulay. Yung 1,000 worth. Sobra 1,000. Kakaunti. Kaya, yung tindera, nagre-reklamo. Sir, ano ba ito? Puros nagsitaasan naman. Oh, wala na tayong magawa niyan. Pasalamat tayo kay DDM. Sabi ko, nabudol tayo.
Pinulong pa si Tatay Digong. Oh, so, ano ba yan? 60.48. Pataas pa. Pataas na yan. Although, I don't know anong mangyari sa, kaya tama si VP Sara yung sabi niya, God save the Philippines. Sana makasurvive tayo hanggang 2028. Pag upo ni VP Sara, ako, meron akong pag-asa. Kasi, si VP Sara, nung nag-mayor siya, naabutan din niya maraming utang ang Davao City. Kailang yung naka 2 terms siya doon, nabayaran niya lahat ang utang ng Davao City, kaya debt-free ngayon ang Davao. Kaya nga, gustong-gusto ko ng 2028 ngayon. Kasi ngayon, ang taas na ng ating utang. Nasa more than 18 trillion ng ating utang. At ini-estimate, pag alis ng administrasyong ito, makaabot yan ng 24 trillion. So, but anyway, sanay man si VP Sara na magtipid. Sana, pag upo ni VP Sara, diyan na tayo unti-unti makabangon, makabawi. As of now, higpit sinturon lang muna tayo. Kay poros negative na ang rating ng gobyernong ito na dadamay ang kawawang mamamayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.